Di po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Sa bansang ito, dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Mamamatay, pag pinatay ninyo ako, magiging martir ako. Katulad ni Dr. Jose Rizal. Bill sang kanding na may bangs. Sa lahat talaga ng pinagsasabi ni Kibuloy, no? Ito lang talaga yung tumatak sa isipan ko. Mamamatay ako na martir katulad ni Dr. Jose Rizal? No way! Was in the first place, hindi kayo katulad ni Dr. Jose Rizal na pinagdaanan. Ano ba yung kaso mo? At ano ba yung rason kung bakit pinatay si Dr. Jose Rizal? Nakakatawa tong si Kibuloy, no? Nagtago ka na nga sa batas ng Pilipinas, tapos ito pa yung pinagsasabi mo. So, ngayon, sasabihin ko sa iyo, at baka marami yung maniniwala sa iyo kasi umiiyak ka, nagmamakaawa, nagpi-feeling martir, no? Nagpi-feeling inosente, nagpi-feeling dihado, biktima ng injustice dito sa Pilipinas. So, kung hindi mo pa alam kung ano yung kinamatay, kung bakit pinatay si Dr. Jose Rizal, ito yun. Sedition, rebellion. Nagrebelde kasi si Dr. Jose Rizal, no? Pero hindi sa Pilipinas, kundi sa gobyerno ng mananakop, Spanish government. Espanyol, sino ba yung pumatay kay Dr. Jose Rizal? Mga Espanyol, no? Gobyerno ng mga Espanyol. Rebellion against the Spanish government, hindi gobyerno ng Pilipinas na katulad ng ginagawa mo. Ngayon, ikaw, puganti ka dito sa sarili mong bansa. Rebelde ka dito sa Pilipinas, sa Philippine government, hindi sa mananakop. Yun yung pinagkaiba nyo. So wag mong sabihin na pag namatay ka dito, katulad ka, magiging martir ka, magiging bayani ka katulad ni Dr. Jose Rizal. Ang labo mo, Kibuloy. Yun lang yung masasabi ko. Walang hiya to si Kibuloy, oh. Di pa iyak-iyak pa eh. So, kung alam ko lang, no, kung saan ka nagtatago, ako mismo yung huli sa'yo. Yung mga pinagagawa mo, yung feeling entitled ka, no, na hindi mo na nirespeto yung batas, yung mga militar, no, hindi mo na nirespeto yung nasa posisyon. Justice system ng Pilipinas, pinalalaruan mo eh. Ginagawa mong you are mocking the justice system ng Pilipinas. Now, instead na magtago ka dyan, mag-imot-imot ka, mag-a-acting na parang martir ka, na parang kinunan ka ng hustisya, mahiya ka naman sa mga winalanghiya mo, membro mo, naging biktima ng child abuse at rape. Yun yung kaso mo, no? Yun yung pinagkaiba mo, Rizal. Higit sa lahat, si Jose Rizal, walang kaso na katulad mo. Child abuse at rape. Yun yung pinagkaiba nyo. Kaya hindi ka magiging martir. Yung martir, yung mga winalanghiya mo. Yun yung Kibuloy. Sana ma-differentiate mo yung pinagkaiba ninyo ni Jose Rizal para huwag mong sabihin na ikaw martir ka. Sino yung niloloko mo? Feeling entitled ka, no? So ngayon, harapin mo yung batas. Magmamagaling ka doon. No, huwag kang magtago sa batas. Proclaim Son of God. Nagtatago sa batas. Ngayon, iiyak. Nagmamakaawa. Nagpipiling martir. Ito lang naman, no? Bigyan mo naman, no? Kahit
hindi mo kayang bigyan ng kahihiyan yung sarili mo, no? Bigyan mo naman ng kaunting dignidad at kahihiyan, respeto, yung relihiyon mo. O yung mga membro ng Kingdom of Jesus Christ.